Mahina at matamlay na katawan. Agad sa buto ang kirot na dinadaing niya. Biktima ng bone cancer si Susan. Pinipilit ang buto ko sa sakit. Parang binabata yung ugat ko, yung buto ko. Parang hinihila sa sakit. Unti-unti nang kinakain ng karamdaman ang sigla ng kanyang katauhan. Pero lakas ng loob at pananampalataya sa Diyos ang pangontra ng 43 anyos na ginang. Parang pinagsukluban ng langit at lupa. Pero inisip ko, ano to hindi bibigay sa akin ng Diyos kung hindi ko to kaya. Hapdi sa puso at isipan ang makita ang kalagayan ng mahal sa buhay. Yan ang iniinda ng asawang si Armando sa tuwing nakikita ang may sakit na misis. Walang mahalaga sa akin kundi ang pagalingin siya. Yan lang. Kahit na saan kami tumina, kahit po ang kainin, magkasama kami. Wala yung sakit. Hindi inaasahan ng mag-asawa na darating ang malagim na kabanatang ito sa kanilang pagsasama. Nagulintang sila nang ipaalam ng doktor na ang pagkirot ng katawan ay sanhi ng kanser. Mula noon, naging dagok para sa pamilya ang pagbiglang hina ng katawan ni Susan. Pinaayaw kong pilit na paglabanan at kayanin kasi alam mo, baka sakaling pinlakas ng loob ko makatulong paghaba ng buhay. Nilamon ng kanser ang lakas ni Susan, kaya nahintutuloy ang pagtitinda niya. At yun ang muling magpapaligaya sa kanya, ang gawin ng mga nagagawa noong masigla pa. Tanging hiling sa natitirang sigla at buhay niya ay maging abalang muli sa pagtitinda. Kasi nung ako malakas pa, mahilig ako magtinda-tinda ng mga kung ano-ano. Gusto kong malibang ako sa ganun nakasama ko asawa ko na matapos ang buhay ko. Mga bulong sa megapal ang pag-asa ni Armando sa kalagayan ng asawa. Ang tanging panalangin ay palakasin ang asawang nanghihina. Takot siyang maiwan ng minamahal. Yung mga hiling niya ngayon, masaya ako dahil nakita ko masaya siya. Pero kung kabila nun, hindi rin ako masaya. Kasi sabi ko sa kanya, aanin ko yung mga hiling niya kung ako lang mag-isa. Marami ang nais tumulong sa katuparan na maitayo ang tindahan na nasa harap ng bahay ni Susan. Pero dahil madalas maospital at gastusin sa gamot, niliban muna ang pagpapagawa. Ang kalbaryo ni Susan ay hindi matiis ng kanyang mga kapatid. Nais mang ibsan ang kirota na darama ng kanilang ate, wala silang magawa. Nakita namin sa loob na pag nakikita namin ito sa buhay. Sakit na talagang alas ko minsan ayaw na nga namin sa tingnan dahil na yung sitwasyon. Parang nararamdaman namin yung talagang hirap. Kaya nagkasundo ang magkakapatid na idulog sa wish ko lang ang hiling ni Susan. Sana nga matupad yung wish ko na yun na makapagtinda ako kahit paano. Para malibang ako. Tumatak sa amin ang kahilingan ni Susan. Hangad namin na siya'y makitaan ng sigla. Kaya ang hiling na magtinda ay magkakatotoo na. Hinakot na namin ang samot-saring groceries na magiging paninda ni Susan. Handog naman ng Gen Equip Sales ang oxygen at regulator para kay Susan. Di na problema sa tuwing nahihirapang huminga. Habang nasa ospital si Susan, hindi alam na malapit nang matapos ang kanyang tindahan. Ang mga kamag-anak pa mismo ang nag-ayos ng kanyang paninda. Sinundo na namin si Susan. Medyo maluwang na nga ang kanyang paghinga, kaya pinayagan na siyang makauwi. At ikinasaya naman ito ng kanyang pamilya. Habang sa tindahan naman,
Nakaabang na ang buong angkan. Maging ang mga kapitbahay ay sabik nang salubungin si Susan. Nang makita na ang karatula, naiyak sa galak si Susan. Di inaasahan na bubulaga sa kanya ang matagal nang inaasam-asam. Hindi ko alam na matutupad yung wish ko. Parang ang laki na nilakas ng katawan ko. Parang hindi pa ipaliwanag yung napakalakas ko. Hindi ko alam kung bakit lahat ng hinihiling ko ibibigay sa akin ng Diyos. Masaya ako dahil masaya siya. Sana lumakas yun ng lumakas. Ayun, tagal ko lang eh. Matupad yung tindahan na yun. Salamat sa inyo lahat. Salamat sa inyo. Ang magkakapatid na sina Annie, Vivian at Dennis ay naiyak din sa sinapit ng kanilang ate Susan. Masaya sila at nasilayan nila ng pag-asa ang muka ng kanilang kapatid. Tagal pa ako para mapagyaman ko yung tindahan na ito. At yan, para sa iyo. At pumasok na si Susan sa kanyang tindahan. Bubungad sa kanya ang regalong oxygen. Hindi na kailangang itakbo siya sa ospital sa tuwing nahihirapang huminga. Kapansin-pansin ang siglang taglay ng magtinda na si Susan. Abot langit ang saya niya. Ang nagpasigla muli kay Susan ay ang kanyang pundasyon at puhunan sa buhay. At yan ay ang imbayong pagmamahal ng mga mahal sa buhay.